sa pagsisikap ng Philippine Air Force na mapapalakas ang kanilang kakayahan sa pagdepensa ng bansa, maliban sa pagkakaroon ng tamang bilang ng mga multirole fighters, na bagamat walang nilalabas na balita ang Department of National Defense, ngunit ayon sa mga impormasyon ay umuusad ito sa lihim, at maaring di matapos ang taon ay may mabalitaan na tayo na maganda tungkol sa proyektong ito. Ang tamang bilang ng mga air defense system ay isa din sa higit na pinagsisikapan ng Air Force na mabubuo, upang higit na masiguro na protektado ang bansa sa anumang banta mula sa labas. At kinumpirma na nga ni dating Japanese Defense Minister Onodera Itsunori sa isang interview sa NHK World Channel nitong linggo, na noon pa ay hiniling na ng Philippine Department of National Defense sa Japan, na kung maari ay mag-transfer sa Pilipinas ng mga excess air defense system mula Japan Self-Defense Force, at kung maari ay mag-provide ng low-interest soft loan sa bansa, para sa pagbili ng mga Japanese-made air defense missile system, upang palakasin ang pangkalahatang air defense structure ng Pilipinas. Ito ay higit pa sa mga naaprubahan ng request para sa pagbibigay ng coastal surveillance radar, at pagbebenta ng air defense radar, at Coast Guard patrol vessels. Ang pag-transfer ng mga lethal weapons tulad ng air defense system ay di pa pinayagan sa batas ng Japan sa panahong yun, kaya kailangan munang maghintay na mapirmahan na ang kasunduang pangdepensa ng dalawang bansa, upang maisakatuparan ang hiling ng Pilipinas. Ang pagpirma nitong nakaraang araw ng kasunduang pangdepensa ng Pilipinas at Japan na tinatawag na Reciprocal Access Agreement, ay hudyat na rin ang pag-uumpisa, pagpapadali at pagpapabilis ng mga transaksyong may kinalaman sa pagtutulungan at pagpapahusay ng depensa ng dalawang bansa. Ito rin ang hinihintay ng ating hukbong sandatahan, na maaprubahan na ang kanilang mga request, dahil nakasaad sa batas ng Japan sa kasalukuyan, na pinapayagan lamang ng kanilang constitution, ang pagbenta o pag-transfer ng mga lethal weapons, ay pwede lamang sa mga bansang meron silang defense agreement. Dulot ng lumalalang sitwasyon sa West Philippine Sea sa kasalukuyan, ay higit na kailangan ng ating hukbong sandatahan ang pagkakaroon agad ng anumang mga air defense system, na agad na magagamit ng hukbong sandatahan, sa mas mabilis na panahon. Ang maaring maibigay kaagad ng Japan bilang temporary air defense system ng bansa, ay ang kanilang Hawk Air Defense System. Ito ay gawa ng Japan ngunit ito ay orihinal na nagmumula sa Raytheon ng Amerika. Bagamat ito ay nasa 40 taon na, ngunit ang lahat ng Hawk Air Defense System ng Japan noong 2003, ay dumaan sa matinding pag-upgrade, ang Phase 3 upgrade. Pinalitan dito ang lumang software sa latest technology sa panahong yun, lalo na ang pag-lock sa target, at pag-jam sa electronic system ng target, anupat ang Phase 3 ay may kakayahan na sa pag-intercept kahit ng mga low-altitude ballistic missiles. Sa katunayan, ang tinaguriang lumang air defense na ito, ay nagpapakitang gilas sa gyera sa Ukraine, kung saan pinupuksan nito ang mga aircrafts, armed drones, at kahit mga ballistic at mga cruise missiles ng Russia. Bagamat ang Pilipinas ay naghahanda na sa pagbili ng mas marami pang latest air defense system, ngunit kailangan pang maghintay ng maraming taon, bago ito ma-deliver sa bansa at magagamit ng ating hukbong sandatahan. Sa isang bansang zero ang air defense tulad ng Pilipinas, at may imminent threat na hinaharap, ay kailangang tumanggap ng anumang available na air defense system mula sa kaibigang bansa, kung nais nitong may agarang magagamit na pangdepensa ng mga banta mula sa himpapawid. Sa kahilingan naman na bentahan tayo ng kanilang air defense system sa pamamagitan ng low-interest soft loan, ay maaring ang Type 11 Short-Range Air Defense System ng Japan ang siyang bibilhin ng Pilipinas. Ang Army Artillery Regiment ay may pangangailangan ng maraming short-range air defense system para sa pagdepensa sa mga military camp, infantry units, at mga vital infrastructures ng bansa. Ang air defense system na ito ay may range na 10 kilometers, ito ay mobile dahil nakasakay ito sa isang truck, at may advanced electronic scan array radar, para sa mahusay na pag-detect, pag-intercept at pag-engage sa threat. Mas mainam sana, kung sa pag-umpisa ng pagpasok ng mga sundalo ng Japan sa bansa, ay dala na rin nila ang mga kagamitang nais nilang e-transfer sa Pilipinas. Ang Type 03 Medium Range Air Defense Missile System naman nila, na tinawag ding CHUSAM,
ay ang siyang maaring magsakatuparan sa pangangailangan ng medium-range air defense system ng Philippine Air Force. Ang Type 03 Medium-Range Air Defense System o THUSAM ay may range na higit pa sa 50 kilometers, at may latest state-of-the-art radar and detection system. At isa sa pinagkakatiwalaang air defense ng Japan maliban sa Patriot Air Defense System ng Amerika, at sinasabing nasa proseso na ang pag-extend ng range nito, upang kanila na ring magamit bilang long-range air defense system, na magkakaroon ng kakayahang ma-intercept ng mga ballistic missile sa mataas na ceiling level ng flight nito, isang napakagandang kagamitan kung tuluyang mabebenta ito sa Pilipinas. Isa din sa nakaganda sa pagbili ng mga air defense system na ito, ay nakasakay ito sa mga sasakyang ang brand ay kilalang-kilala na sa ating bansa, at ang mga spare parts ay halos nandito na sa merkado ng Pilipinas sa mahabang panahon, ang Isuzu at Toyota. Ang Japan ay inaasahang mag-uumpisa na sa pag-deploy ng kanilang mga sundalo sa Pilipinas para sa mga gagawing training at military exercise kasama ang Pilipinas at Amerika, at inaasahang magdadala na rin sila ng mga defense equipments dito sa bansa, at maaring pansamantalang ma-deploy dito. Katulad ng mga kagamitan ng Amerika, ito ay magbibigay na din ng pagkakataon sa ating mga sundalo, na matutunan ang paggamit at pag-maintain ng mga kagamitang kanilang dadalhin, upang kung sakaling mabibili ito ng Pilipinas, ay mas maging mabilis ang pagiging operational nito sa ating puwersa. Dagdag pa ni dating Japanese Defense Minister Onodera Itsunori, maliban sa radar na binili ng Pilipinas, at ang additional na isa pang radar na kanilang ibibigay, ay may mobile radar pa na nakahanda para pa rin sa Pilipinas bilang grant. Ang nasabing radar ay sinabing di magtatagal ay matatanggap na ng Pilipinas. Ito ay lubos na magpapalakas pa sa surveillance and domain awareness ng bansa sa kanyang himpapawid. Ang Japan ay may malaking interes sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa, dahil para sa kanila, ang malakas na Pilipinas ay pagbibigay ng kasiguruhan na mapapanatili ang kaayusan sa bahaging ito ng South China Sea, at magbibigay ng balanse ng kapangyarihan sa lugar na ito. Bagamat medyo malayo pa ito sa katotohanan, ngunit ito ang ninanais ng Japan. Makakatulong din ng malaki sa seguridad din ng kanilang bansa ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng Pilipinas, dahil ang Pilipinas at Japan ay may parehong kinakaharap na banta, at ang pagtutulungan pang depensa ng dalawang bansa ay magpapahusay sa kanila sa pagharap ng banta na ito, kaya naman, ang pagpirma ng Reciprocal Access Agreement ng dalawang bansa, ay di lamang magpapahusay sa kasanayan ng dalawang bansa, kundi magpapahusay din ito sa kakayahan ng Pilipinas.